Pero wala naman akong pasok tomorrow kasi mag-color. Tapos bibili kami ng wine sa likod ng pantry namin. Kaya ako ano yung Hi guys! This is Patty and welcome back to my YouTube channel. How are you guys doing? So, Sunday ngayon and as usual, andito na naman ako sa aking work. So, pumasok ako today kasi kailangan nila ng help. Pero wala naman akong pasok tomorrow kasi kailangan ko din pumunta sa primary care. Meron kasi akong appointment sa aking doctor. So, ito-check na naman nila ang aking blood sugar. At hindi ko alam kung nakwento ko to sa inyo guys, pero they also found out that I have latent TB. That's the reason why my PPD is always positive. But don't be alarmed guys because it's latent, meaning it's inactive. And I don't know how I got it. I don't know how it started or when it started, but I'm just glad that, I'm just doing okay. There is nothing wrong with my breathing. So, ayun, I just want to tell the doctor tomorrow that I am not undergoing treatment anytime soon. I am open with their recommendation, but not right now because I think my body cannot handle the side effects yet. So, gusto ko kapag mag-undergo ako ng treatment is hindi na ako masyadong nag-work. Para if ever I feel the side effects, hindi ako masyadong maapektuhan pag nag-work ako. So, dapat hindi ako magsasalita ngayon or parang diretso uwi na ako. Hindi na ako mag-vlog or mag-video. Kaya lang, there are so many things that I want to share with you guys. To be honest, pag gising ko kaninang umaga, I don't feel like, coming to work. Kasi I just feel tired. Or siguro kasalanan ko din because I stayed up late last night watching walang kwentang TikTok videos. I don't know why TikTok eats a lot of my time na dapat matutulog na ako ng alas 9 pero inabot ako ng 11:30 kakascroll guys. Mga walang kwentang videos. Pero nakakatawa kasi kaya go lang ako ng go. Tapos pinagalitan na ako ng husband ko, 11:30 na, hindi ka pa natutulog, ganyan. So, pinilit ko matulog. Kaya pagising ko kanina, I feel na kulang yung sleep ko. I just felt very groggy. So, ngayon, nung pagpasok ko kaninang umaga, parang tinatamad ako, ganyan. But, this place talaga is very different. Kahit na, alam mo yon, bago lang ako sa work na to, it has a very special place in my heart. Not because the facility is very nice, plus point yon, but the main reason is because of the people. And the residents or the patients that I handle are very sweet. So, sa lahat ng mga na-encounter ko ng mga pasyente, yung mga pasyente dito, yung pinaka-mabait, pinaka-understanding, very sweet, wala akong masabi. Sobrang love na love ko sila kahit na minsan ko lang sila tinitreat or minsan isang beses ko lang sila na nakikilala pero basta love ko talaga sila. Ang dami kong gustong i-share sa inyo, no? Ng mga nangyayari sa akin ngayon. Natatawala ako dun sa pinaka-last na pasyente ko. So, hindi ko fina-follow yung schedule na binibigay nung DOR. Kasi meron siyang guys, parang
sa ganitong time, ito yung kikitain mo, ganitong time, ito yung kikitain mo. So, sabi niya, okay lang naman na hindi siya i-follow. So, ang ginagawa ko guys is, dahil nasa 2 floors siya, yung mga residents, kung sino yung mga nasa first floor, kinikita ko na. Kung sino yung mga nasa second floor, kinikita ko na. Para hindi ako, pabalik-balik, ganyan. Although, medyo nagagamay ko na yung mga direction dito sa loob ng facility, pero syempre kinakain kasi yung oras kakalakad, kakalipat, kakasakay ng elevator, kaya gusto ko ma-manage yung time ko wisely. That's why I do it na kung sino yung nasa first floor, sila na yung kikitain ko, ganun. Meron akong hindi nakita ng pasyente na ina-expect niya alas 10 is yung therapy session namin. Tapos nung siya yung pinaka-last na pinuntahan ko, tapos sabi niya, naku, kanina pa kita inaantay. Akala ko hindi na tayo magte-therapy, ganyan. Tapos syempre nag-apologize ako. I'm so sorry because I am following a different schedule, ganyan. Tapos sabi niya, no, it's okay. You don't have to worry about it. But I'm glad that you're here, ganyan-ganyan siya. So, we did some exercises. Hindi siya nakakatayo pa. Kailangan ng 2 tao para maitayo siya. So, sabi ko sa kanya, I apologize if I won't be able to stand with you today because you need 2 people to do that. I don't want you to fall. I don't want to hurt my back. Sabi ko sa kanya kasi medyo malaking lalaki siya. Sabi, it's okay. I understand, sabi niya. So, I did some, leg exercises, mga core muscle exercise or core strengthening exercises. Sabi niya, in a nice way, okay naman daw yung mga therapists dito. Kaya lang, iba daw yung approach ko. Mas okay daw yung mga exercises na binibigay ko. Kaya sana ako na lang daw yung therapist nila. Nakakatawa at at the same time nakakatuwa din na ganun yung compliment na naririnig ko. No? It's not because of the comparison, guys. It's the appreciation, of the exercises and the activities that I give to them. Natutuwa ako na gusto nila yung way of my therapy. Some of them, even they are staying here in this facility, they are still planning to go back home. So as much as possible, I give exercises that are related to what they usually do. So, for example, naglalakad naman sila dati, they are doing stairs. Yung mga exercises related sa mga ginagawa nila. I'm just glad that gustuhan nila ako. Nakakataba kaya yun ng puso, guys, no? Kahit na napapagod ka sa work, pero kapag naririnig mo yung mga ganong compliments, it just gives me more motivation. And also, it inspires me to do better. Ayun. Another funny thing that happened is meron ako naging patient kanina na 98 years old, guys. At gumagamit siya ng tablet. So, sabi ko, wow, you are very good in technology. You are better than me. Ganyan-ganyan ako sa kanya. What do you do with your tablet? Tapos sabi niya, I love reading. So, meron daw siyang Kindle. Sabi ko, oh my God. May Kindle ka pa kumpara sa akin. Sabi niya, yeah, I do Kindle Unlimited. Like, wow. Kindle Unlimited. 98 years old. My gosh. Ang galing naman niya. Sabi ko, well, you should inspire me because I already lost my interest in reading books. Sabi ko sa kanya, what is your advice and recommendation so I can start reading again? Tapos sabi niya, I use an app that can track how many books I read in a month. Sabi ko, wow. Talaga? Oh my gosh. You are so techie. Sabi ko sa kanya. Tapos pinakita niya sa akin, ito yung mga na-read ko nitong month na to. Sabi ko, wow, my God. You are really amazing. You are not like a 98-year-old person to me. Para kang Gen Z. Tapos tawa din siya ng tawa. Nakakatuwa lang kasi ang cute lang, no? Gumagawa din sila ng way para maaliw at hindi sila mabore dito sa facility. Uwi na ako, dahil wala namang snow, maganda yung panahon. Sana mahabol ko pa para pag uwi ko sa bahay mamaya, makapag-relax pa kami sa backyard kung hindi masyadong malamig. Okay, I'll see you later, guys. Hi, guys. Kakauwi ko lang pero aalis kami ulit. Dahil pupunta kami sa Family Dollar, tapos bibili kami ng wine sa liquor store, and then magdi-dinner na din kami sa isang Chinese buffet. So, buffet daw ang pronunciation dito, hindi buffet. Buffet, just like buffalo, sabi nung workmate ko. Okay, so pupunta kami sa Chinese buffet. Kakain kami ng dinner doon dahil tinatamad na din ako na magluto.
So, alam nyo ba guys, sobrang stress ako kanina sa pagdadrive dahil maganda yung weather pero sobrang lakas ng hangin. So, yung sasakyan is gumaganyan. Sobrang sigaw na ako ng sigaw na, tama na! Ganun ako ng ganun kanina sa sasakyan. Sobrang stress ko kasi may mga nakakasalubong ako tapos nag-shake yung sasakyan na ganyan. So, nakaka-stress talaga siya guys. Hindi ko alam kung kailan ako makakapag-drive na hindi stressful. Gusto kong mag-drive pero sana yung ano naman, yung ma-enjoy ko. So, yung Chinese buffet is katabi lang nung Family Dollar. Halos katabi lang nung Family Dollar. Sabi ni Jeff, ikaw na mag-drive? No, hindi. Sobrang stress ko kanina. Yung mga muscles ko ay super tense ngayon. Kaya, passenger princess ako ulit today. Bakit parang si Small Loud eh? Parang natulog yung Katuno ko na ba guys, si Small Loud eh. parang gano'n. Idol ko kasi siya. Gusto ko din kasi maging madam in the future. Char. Okay, so kita-kits tayo later. Everyone! So, it's Sunday and wala akong pasok today. Medyo na-miss ko yung mga ganitong type of mornings kasi for the past few weeks talagang lagi akong busy. So, ngayon wala akong pasok. Nung nakaraan kasi meron akong pasok Saturday, Sunday. So, ine-enjoy ko lang guys ang aking slow morning. So, nakaligo na ako, nakapag-ayos na ako. Hindi ko pa alam kung anong gagawin ko today pero gusto kong maglinis. Gusto kong i-organize yung laman ng ref namin at saka yung mga cabinets, mga cupboards, and also yung pantry namin. I-update ko kung ano yung mga kulang namin na dapat bilhin sa Asian store or sa grocery store. So, kumusta naman kayo? At guess what? I was sick again for the past week. So, nung last vlog ko, na-mention ko doon na nagkasakit ako. Tapos, nagkasakit ulit ako, guys. Dahil, unfortunately, nag-snow na naman. Tapos, nagulat kami, pagising ko, ang taas ng snow. So, wala akong choice but to remove the snow from the driveway. And I think, nag-a-adjust na yung katawan ko sa nung nakaraan kasi medyo nag-warm yung weather. So, bigla na naman siya lumamig. So, parang siguro nanibago na naman yung katawan ko. And ang tagal na namin na hindi nagtatanggal ng snow kasi thank God for the past weeks naman is hindi na nagsusnow or kung nagsusnow man, hindi need na tanggalin kasi konti lang. Tapos nagme-melt siya kasi sa ulan. So, nung nakaraan yun nga, nagtanggal ako ng snow. And, ayun, kasakit ako kinabukasan. Or hindi, kinagabihan nun, sinisipon na naman ako. Tapos guys, nag-red yung eyes ko. Actually, medyo red pa rin yung eyes ko ngayon. Natakot nga ako kasi akala ko sore eyes. Kasi medyo, kumate, ganyan. Tapos medyo parang may sakit siya konti. Pero, nung kinausap ko yung workmate ko, binigyan niya ako ng eye drops and nag-work naman siya. So, ngayon, hindi na siya ganun ka-red. Pero kahapon, nung nagdo-drive ako, and siguro dahil parang pagod din yung mata ko, kaka-document, nag-red na naman siya. Pero dahil napahinga ko naman yung eyes ko kagabi, ayun, okay naman siya ngayon. And I feel better now, guys. Can hear it in my voice na medyo parang may pagkapaos at saka
stuffy nose. I don't know what I will cook for lunch. Kasi nauubusan na ako ng idea, guys, as much as possible. We are trying to avoid rice. And kapag hindi kami nag-rice, lagi akong isip kung ano yung pwede namin kainin na hindi kami magugutom. Kasi kung nag-rice kami, hindi kami madaling magutom kasi syempre nakakabusog siya. Pero pag hindi kami nag-rice, like yung salad lang ganyan, hindi talaga nasasatisfy yung stomach namin kaya ending napapakain pa kami ulit. Ayun lang, mag-iisip muna ako guys kung ano yung dapat kong gawin or siguro maghuhugas muna ako and mag-prepare ako mamaya ng baon ko for the entire week and I choose to prepare chicken siomai. Chicken siomai lang para mabilis, no? I-steam mo na lang siya. Hello everyone! Today is Sunday. It is 26th of April and it's already 11 o'clock in the morning. Halos kakarating lang namin
dahil lumabas kami kanina. Nag-request ako sa husband ko na mamili kami sa Aldi's ngayon kasi gusto kong bumili ng 2 weeks worth of groceries para hindi na kami mag-grocery next week. So gusto ko lang ipakita sa inyo, very quick haul lang kung ano yung mga pinamili namin. Kasi I don't know, maybe you're interested na malaman kung ano yung mga nasa list namin for 2 weeks. So mostly, mga meat siya dahil sa ngayon, nagbabalak kami ng husband ko na hindi muna kami magra-rice dahil napapansin namin na nag-gain kami ng weight just before vacation. And then, ang hirap ng stop, but you know, we have to do it dahil yung mga results ng aming mga medical something ayaw namin na lumala. So let's start with 3 stores yung pinuntahan namin ngayon. So groceries is sa Aldi, and then meron kaming binili na pang bahay para sa bahay from Dollar Tree and also Marshalls. So nasa isang area lang naman sila, kaya sinadya na namin lahat ng dapat na bilhin. Okay? So, mag-start muna tayo sa mga meat. So, yan. Bumili ako ng salmon, guys. Ito ay aking baon. Maybe for a week and a half. Ayan. Or maybe for 2 weeks na to. So, ang ginagawa ko lang dyan, guys, is ini-air fry ko siya. Nilalagyan ko ng mga seasonings para magkalasa. Pwede din naman siyang i-bake. At ang bala ko na i-partner sa kanya is yung green beans. And then, bumili ako ng ground chicken. Hindi ko pa alam kung anong gagawin ko dito, pero gusto kong i-try yung tinatawag nilang blanket na dumplings. Wherein lalagay mo lang doon sa pan yung ground meat mo, tapos papatungan mo lang siya nung siomai wrapper. Tapos yun lang, i-steam mo lang siya. Tapos lagyan mo lang ng garlic sauce, chili oil, or chili garlic sauce. So, the reason why I wanted to go to Aldi's kasi nakita namin na ang ganda ng mga meat nila. Yung veggies at saka yung fruits hindi masyado. Pero yung mga meats nila, sulit na sulit. Mura lang at saka malalaki talaga. And, yeah. So, example is this chicken thigh. So, this is only for $9.58. Tapos, mga 12 pieces na siya. Yeah, 12 pieces na. And then, chicken drumsticks. Ito, gagawin ko siyang butterfly and then i-bake ko siya. So, ipa-partner namin sa broccolis and also cauliflower. And then, another set of chicken thighs. So, puro ano siya, guys, white meat. Ang nabili ko lang na red meat is itong ground beef. Yan. So, bala ko siyang isama at isote sa kasama ng green beans. And then, shrimp. Yan. Hindi ko pa alam kung anong gagawin ko dyan. And then, chicken leg quarters. Ito, I will make peri-peri chicken. Madali lang pala siya. I-ground mo lang yung mga bell peppers and yung sili. Yun lang yung naalala ko. Tsaka yung mga seasonings. Tapos yun, bagsama-samahin mo lang siya. Yan yung dinner namin tomorrow. At saka, syempre, hindi mawawala ang chicken wings. Mahilig kami sa chicken wings, pero air-fried version para mas healthy siya. So, isa to sa mga reasons but ko gusto sa Aldi, no? Lalaki ng mga wings nila. Unlike kapag bumili kami sa Walmart, kapag in-air fry mo na siya, lumiliit siya ng bongga. Ito, hindi siya lumiliit, guys. Kaya, maganda siya. Yan. So, yun yung mga meat na nabili ko. And then, let's go. Ito, guys, nabawasan na siya kasi nag-prepare ako ng breakfast namin ni Jeff right after grocery. So, pakita ko lang, this is bistro bread. So, dalawa lang kanyang ingredients. So, clean siya. Flour and water lang. Tapos, wala siyang sugar. 130 calories per slice. Hindi talaga ito yung bread na kinakain namin every morning. Kaya lang wala doon yung bread na gusto namin. Kaya ito na lang, alternative. And then, avocados, which is nakain na namin yung 3 kanina. So, ito guys, Doritos. So, umaabot to guys ng mga 2 weeks. So, kapag nag-ano lang ng maalat, konti, yun lang siguro mga 3 piraso, 5 piraso. Okay na. And then, bell pepper.
Kasi yun nga, gagawa ako ng peri-peri chicken. And then, meron doon akong gustong i-try, bake siya na bell pepper. And then, so hatiin mo siya, tapos gagawin mo siya ng filling. So, pwedeng ground pork, ground beef, or chicken, but I will choose ground chicken. Cornstarch. Hindi ko alam bakit parang hirap hanapin ito sa Tops, kaya dalawa na yung binili ko. And then, flour. Yan. Tapos, wala na din kasi kaming cheese. So, bumili na lang ako if in case na gagawa ako ng pasta. And then, tomatoes. Itong tomatoes, gusto kong gawin, hinahalo ko siya sa egg. Nakita niyo naman yan, di ba, sa past video ko. Yun yung go-to breakfast ko before. So, ngayon, gagawin ko siya ulit. Di na ako bumili ng isa pa na strawberry kasi madaling masira yung mga fruits nila. So, dapat ma-consume na namin yan. Red onions and lettuce for salad. Garlic, of course. I already tried zucchini, but I want to make my own version. So, I'll make baked zucchini. I'll try that. And then this is cucumber for our salad. Cabbage. So, gusto kong gumawa ng cabbage, sauteed cabbage, and green beans, and carrots. So, yung tatlong yun, di ba, ingredients siya for pansit. So, ang difference lang is hindi namin siya lalagyan ng pansit or bihon. As in, pure lang siya na gulay. So, yun lang. Oh, bumili yung husband ko ng 6 pieces of coconut water. So, this is 45 calories every 240 milliliters. And then, wala siyang added sugar. So, sa lahat, mahilig kasi siya sa coconut. And, coconut water. Kaya lang yung mga na-try namin na coconut water dito, parang may lasa siya na chemical na hindi namin nagustuhan. So, nung trinay niya to from Aldi's, na-discover niya na parang ito yung kasing lasa nung nasa Pilipinas. Kaya, yun. Okay naman siya, 100% pure coconut water. And, masarap siya. Para talaga siyang, coconut na nabibili natin dun sa kay Kuya Buko. Yan. So, 6 na piraso na ganito. Balsamic vinegar. So, syempre, ang salad, nilalagyan natin ng dressing yan. Kaya lang ang naging challenge ko doon is yung mga ranch, yung mga Thousand Island dressing. Medyo mataas siya sa calories. Unlike this one, balsamic, 1 tablespoon, just 10 calories. Yung sa Thousand Island kasi parang nasa 120 siya, tapos 1 tablespoon lang. So, okay na ako dito, mag-stick na lang ako sa balsamic vinegar. And then, wala pa siyang added sugar. 2 grams lang yung kanyang sugar. Siyempre, mag-switch na din tayo to olive oil. So, ito. Mura lang doon. Parang nasa almost $6 lang. Kaya, yan. So, additional coconut water. So, yan yung mga napamili namin, guys, from Aldi's. Good for maybe more than 2 weeks na din to, guys. So, ang total ng aming pinamili, $155. Kung ganito, yung mga binili namin sa Walmart, siguro abot na to ng $180 to $200. Pero, yeah, that is the reason why gusto namin sa Aldi's bumili. From the Dollar Tree naman, bumili lang kami ng hanger. So, ewan ko, parang lagi nauubusan kami ng hanger. Tapos, syempre mga panlinis, disinfecting wipes. And since, since spring na, medyo maulan-ulan pa din, pero may mga days na sunny. Gusto namin nalinisin yung aming backyard at saka yung front lawn namin. So, yeah, bumili na ako ng gloves in preparation for our linis operation 101. And then, magbibigay kasi si Jeff sa kanyang surgeon ng panset. And, syempre, yung mga kasama ng surgeon sa kanyang office, like yung mga receptionist, ganyan. So, bumili na siya ng lalagyan. Last but not the least, Marshalls. Dalawa lang yung binili namin doon. Dinagdagan lang namin yung mga nabili namin na pang condiments.
Wala kasi kaming lalagyan ng vinegar. Medyo aesthetic siya, guys. Bumili kami ng 4 last time and then na-realize ko, wala parang lalagyanan yung vinegar namin. So, nag-add lang ako ng isa. Tsaka, dahil gaya-gaya ako, yung husband ko kasi bumili siya ng ganito. Tapos nilagay niya dun sa, meron siyang sariling bathroom dito sa first floor. So, tigisa kami. Doon ako sa taas, tapos siya dito sa baba. Kasi, ang dami ko kasing mga arikititos, guys. Mga pang skincare, mga lotion, shampoo, and everything. Ang daming mga nakalagay doon. So, gusto ko siya na ayusin. Ito ko lalagay mga pang skincare ko. And, yeah. Kakabit namin siya doon sa gilid. Sa Dollar Tree, guys, ang nagastos namin is $15 lang. $15.12. Tapos sa Marshalls naman is $15 din and 10 cents. Meron akong $10 off sa Marshalls but I told the cashier a while ago that I'm not gonna use it because I'm trying to save it for next shopping. See you later. We'll go to Carnival. It's like a small carnival lang, may mga rides. Wala lang. Alam ko naman na maliit na ano lang siya pambata but who cares? Bata naman kami. By heart, di ba? So, see you later, guys! Hi, guys! We are here at Finger Lakes Mall. This is our mall here in Auburn. And we are going to experience the carnival located at the other parking site of Finger Lakes Mall. Ang daming tao ngayon dito, guys. And say that you're not able to be loved. That's not right. No, I don't wanna be that one. Still a million miles from you. So I'm gonna let you go. Oh boy, if you only knew. Not a day goes by without you on my mind. You couldn't go on together. You said nothing lasts forever. Though you can't deny, hold it all inside. No, you can trust me, just close your eyes, knowing that I'm around. I'll be around.